Ay magandang umaga po. Dito tayo ngayon sa isa na namang episode ng ating pagsasalita at pagpepresenta, paglalahad ng mga detalye na hindi fake news na nangyari, totoong nangyari. At maglalahad din tayo ng ating opinion. Ito po si Toto Bunyog Kausig. Engineer na, doktor pa. Dating abogado na natanggalan ng lisensya na dahil sa lumaban siya laban sa pandarambong o pagdanakaw ng pera ng bayan. At ito ay nanggaling dahil sa kinasuhan niya ng plunder ang mga dating congressman ng bayan ng yung bayan ng Coronadal City at lalawigan ng South Cotabato na si Ferdinand Dinan Hernandez. At kasama niya dyan sa kinakasuhan ko yung kapatid niya mismo na si Maria Virginia Ledesma Hernandez. So, ngayon, kasama din dyan sa kinasuhan ko yung regional director kasi hindi pwede mangyari ang overpriced bidding kung walang kooperasyon ng mga opisyal ng mga natungkol o natukoy ng mga opisina. Dito sa kasong ito na kung saan ako ay nagsampa ng kasong pandarambong, ang opisina na sangkot ay DSWD Region 12. At sa panahon na yon, ang regional director ay si Sorahaida Tanggol Taha. At ang kanyang mga Bids and Awards Committee officials ay si Chairman Jakia Elaw, Vice Chairman Emerita Dizon, at yung alternate member na si Muhammad Faiz Zarif. Pagkatapos ay kasama rin dyan ang accountant niya, si Rohaifa Kalandaba. Ang akusasyon ko ay ganito. Binenta nila sa halagang 515 pesos and 40 centavos ang isang pakete na pagkain mga ito na binigay sa mga tinatawag na bakwit ng Marawi City sa kasagsagan ng giyera laban sa Mauti terrorist noong 2017. Nanalo ang Pilipinas dito, nanalo si Duterte. Ngayon, ang talo ang Pilipinas doon sa pagkain. Kasi bumili rin ako mismo sa tindahan o mall na nagbigay ng pagkain, nag-supply ng 515 pesos and 40 centavos kada pakete na presyo ng katulad ng mga items. At binigyan ako ng resibo, 270 pesos and 50 centavos lamang. Hindi ka lang kasama ang tuyo na 48 pesos. So, ibig sabihin, halos 200 pesos ang pagkakaiba ng presyo na binenta sa DSWD at yung totoong presyo. So, ilang pakete bang binili nila para malaman natin kung gaano kalaki ang kinulimbat? Bumili po sila ng 1,143,120 packs. So, kung ganon, kung piso lang kikitain mo, milyonaryo ka na. Pero ginawa na 200 pesos halo ang sinubra. So, ang sa kwentada ko, hindi bababa sa 226 o 225 million pesos ang overprice. So, yan. Pinablis ko sa Facebook ko noong January 19, 2019, yung ginawa kong reklamo. At noong January 31, 2019, sinampa ko dito sa Maynila. Kasi ng panahon na yun, nasa Coronadal City. Malayo ang ombudsman. So, kaya, nung dumating ako sa Maynila, sinampa ko sa ombudsman. At sabi ng Supreme Court, bawal daw yun. Kaya, dinisbar ako. Okay? So anyway, at least nakita nyo naman yung passion ko sa pakikipaglaban para sa bayan, patungkol sa pera ng bayan. So anyway, ito naman ngayon, ang pag-usapan natin sa ngayon ay itong mga pumuputok na fake news na nanggaling mismo sa opisina ni BBM. Ang nakakatawa dito, sila po yung ang laging nagsasalita, gusto nilang labanan ng fake news, kaya nandoon sila. Tinalaga nga doon yung bagong secretary ng Philippine Communications Office na si Jay Ruiz na galing sa ABS-CBN. At ang kanyang kinuha, ang USEC niya, ay si kaibigan ko si Attorney Claire Castro. Isang magaling na abogada at magaling na vlogger. Ngayon, nung nandyan na sila,
Ang nangyari, noong isang araw, nagkabalita sa Politico.com na sobrang yaman na ito si ano. So parang tumama sa loto ito si Jay Ruiz. O ito tingnan mo. Ibig sabihin, lumalabas na bago siya itinalaga ang secretary, ay nakakuha siya ng kontrata sa PCISO ng 206 million. Parang tumama rin siya sa loto. Ganun po ang nangyari. Yan. Pagkatapos, ang nangyari dyan, ginagamit niyang kanyang ahensya, pangalan ng kumpanya ay Digital 8 Incorporated. Na ayon sa report ng Politico.com na isang respetadong news website, ay ito ay tinayo ni G. Ruiz. Tapos kumuha sila ng kontrata sa PCSO. At ang pagkuha ng kontrata ay nag-press siya ni Claire Castro sa pagkahapon na yon. At tanong siya ng media kung ano ba masabi nila tungkol doon sa presyo ko kay Attorney Castro ay alam niya na ang sinasabi niya ay totoo. So, ibig sabihin, ano sinabi niya? Sinabi niya, anyway, entitled naman si Secretary Jay Ruiz na mag-divest. Ibig sabihin divest, tatanggalin niya, umalis siya sa kumpanya. So, ibig sabihin, ibenta na dapat sa ibang tao yung kanyang shares of stock sa kumpanya na yon. At hindi lang yan, management, bibitawan niya. Yan ang sinasabi sa batas sa Republic Act 6713, 60 days. So sinabi ni Attorney Castro, may 60 days pa naman siya. At lahat ng mga kumpanya niya ay sinisiguro naman niya na aalis siya na maayos. So yan ang lumabas. So kinabukasan, kanina, ay nagbalita na naman si Jay Ruiz na hindi daw totoo na siya isa sa may-ari ng tinatawag na ng Digital 8 Incorporated na siya may kontrata sa PCSO. Tinanggi niya, endorser lang daw siya. Ay nako, Jay, wag ka na Jay magsinungaling. Mas maganda tama na yung salita ni Attorney Castro eh. May karapatan ka naman may karapatan ka naman mag-divest. Ang naging issue mo na lang ay may conflict of interest pa rin. Kasi bakit may conflict of interest? Bilang spokesman ka ng Office of the President, ikaw ay nagbabantay sa lahat ng mga kontratang saliwa. Tapos on the other hand, nagkaroon ka pala ng kontrata sa PCSO at tinitingnan na isang maanumalyang kontrata. Bakit po? Akalain mo ba naman, 206 million? Paano mo maubos yun kung kontrata mo, ang trabaho mo ay PR? Pabanguhin mo lamang ang PCSO. So kagaya nun nang sumira sa imahe ng PCSO na kung saan may mga fake na mga lotto winners na lumabas, yun ang isa sa ginamot niya. So para saan yung 206 million na kinuha mo? Ako'y dating media man, alam ko pong trabaho ng PR. Dalawang klaseng PR. PR na malinis, hindi namimigay ng pera, kundi mga token of gifts lang. At saka yung balahura na PR. Na out and out, pagbigay ng press release patungkol sa PCSO, halimbawa, at si Jerwis ng padala ng tao, magbibigay ng sobre na may lamang 20 mil, 50,000, ganun po yun. Ganun pong trabaho ng karamihang PR. Okay? So kasi kung hindi magbibigay, ay hindi ilalabas sa dyaryo, hindi ilalabas sa TV ang balita na binigay mo. Kaya, ganun kalaki ang kontrata niya. So, ibig sabihin, ang matapos siya magiging reporter broadcast reporter siya ng ABS-CBN, ang naging trabaho ni Jay Ruiz ay tagatago ng katotohanan. Bakit? Siyempre, isasara mo para babango yung ahensya na siniserbihan mo. Para babango, kontrahin mo ang mga masamang balita laban sa organisasyon at gagawa ka ng kwento kung ano man ang kwento gagawin mo para tabunan.
Ang hirap kaya ng trabaho ng PR. Actually, kung ako naging PR, ang gagawin ko lamang harapin ko kung anong akusasyon. Tapos gagawa na lang ng depensa. Pero hindi ko alam, kagaya sa PCSO na inimbestigahan ni Rapi Tulfo. Nagtataka ka, pag pangalawang hearing, hindi na nagagalit si Rapi Tulfo. Yun na po ang epekto ng katotohanan na ang mayroong PR officer na gumitna. So ang most likely na nangyari niyan, binigyan ng pera kung ilang milyon si Rapi Tulfo para tumigil na sa pag-imbestiga kay Melquiades Robles. Patungkol doon sa mga fake lotto winners. Ngayon, dahil 206 million ang pinirmahan ng Digital 8 Incorporated, ay mas malaki pa sa lotto winners ang ipinanalo ni Jeruis. Pero naniwala ako, Mr. Jeruis, ikaw talaga may-ari, no? Nagkukunwari na lang na ikaw ay hindi may-ari. Na ikaw nag-found, yan ang unang report ng Politico.com. Kaya hinahamon kita, kung hindi totoo yung report ng Politico.com, kasuhan mo ng libel kung gusto mo. Kung hindi totoo yun. Pero, mismo nga si Jeruis nga nag-interview siya sa isang justice. Okay, Justice Ampuan ata. Nag-uusap siya tungkol sa divesting. Halimbawa, pag ikaw ay na-appoint at ikaw ay contractor, na-appoint ka sa DPWH, ang tanong, pwede ka ba ma-appoint sa DPWH sa secretary? Pag ikaw ay contractor? Yan ang tanong dyan. So, ngayon, halimbawa, pwede. Ang gagawin yan, bumitaw ka sa iyong construction na kumpanya. Ang pagbitaw ay sinasabi sa Republic Act 6713, dapat bumitaw ka. Ang problema ko lang sa batas na ito, hindi siya detalyado kung paanong klaseng pagbitaw. Maraming bitaw-bitaw na deed of assignment lang. Binigay. Ibigay ko muna sa mga ibang tao, deed of assignment, pero may pailalim na counter na kontrata na kunwari lang yun. At ibabalik yun pag natapos ng opisina, ibabalik yun. Kaya nga notorious ang mga Pilipino na politiko sa ganun. Kunwari, hindi na siya may-ari. Pero ang katotohanan, siya pa rin ang may-ari. Yan po ang katotohanan. Ganon din po, pasensya ka na, Jeroes. Ganon din po ang tingin ko sa ginawa mo, nagkukunwari ka lang na hindi ka may-ari. Nagsasalita ka lang na endorser ka lang daw. Hello, bakit ka mang-endorse kung wala kang kinalaman dyan? Kung wala kang kikitain dyan? Tapos ipapalabasin mo yung kaibigan ko si Atty. Claire, pinapahiya mo. Pinapalabas mo na fake news si Atty. Claire Castro. O, di ba? Yan ang pinaka-problema dyan. So, ito yung sinabi ni J. Castro, J. Ruiz. Pinahiya niya ang kanya Yusek. Pero ito sulat ng Politico.com. Sa Politico.com na sulat, hindi nila binawi ang kanilang nireport na si J. Ruiz ang may-ari ng Digital 8 Incorporated na kumita ng 206 million sa PCSO. Bagkus, ang mga sinasabi niya ay sinusulat ng Politico.com ay basahin natin. Sabi niya, a media company co-founded by hindi yan. Wala nang ang delikadesa, bad faith pa. J. Ruiz reportedly kept Palace in the dark about business deals. So, ang stand ng Politico.com, pinanindigan nila na si J. Ruiz mismo ang may-ari ng Digital 8 Incorporated. At tinawag nila ito na walang delikadesa. At tinago pa kay Bongbong Marcos. So, sinabi niya, sa report ng Politico.com, sabi nito, Malacanang was reportedly unaware of Communications Secretary J. Ruiz business connections, particularly with Digital 8 Incorporated, the company which bagged nakakuha ng 206 million na kontrata mula sa PCSO. Ang scooper, ang tawag sa mga exclusive news reporter ng
Politico.com ay scooper. Ang scooper nila sa palasyo ay nagsabi na hindi o nabigo si Ruiz na sabihin bago siya i-appoint, nabigo siyang sabihin kay Bongbong Marcos na siya ay may negosyo at nakakuha siya ng kontrata sa PCSO. So ito ay malaking conflict of interest ito. Ang interest ni Bongbong bilang sa opisina ng presidente na iyon ay dapat ang lahat ng kontrata na pinasukan ng mga opisina sa ilalim niya ay dapat maayos. Okay? So ngayon, ikaw nakipagkontrata ka sa isa sa mga ahensya, sa PCSO. So nakipagkontrata ka doon, maayos ba yun? Yun ang tanong. So ngayon, para malaman kung maayos yan, dapat bantayan ni Bongbong yan. So ngayon, ito ngayon, ang kontrata mo, nandyan, tapos tinanggap mo yung pagtalaga sa iyo bilang communication secretary. Ikaw na ngayon ang tagapagsalita ng Pangulo. So, ikaw dapat ang tagabantay din dahil yan ang trabaho ni BBM, bantayan yung mga ahensya sa kanyang ilalim, bantayan mo rin ang ahensya sa ilalim. So, paano yan kung ahensya sa ilalim ay ikaw may kontrata? So, conflict of interest yan, JJ Ruiz. O, ngayon, ito pa, sabi nanindigan ang Politico.com na si J. Ruiz ay nakalista na authorized representative sa 178.5 million na kontrata na pinirman. O bakit ka magiging representante ng Digital 8 Incorporated para pirmahan ang kontrata na 178.5 million kung hindi ikaw may-ari? Anong klase ito, Jay? Huwag na tayo maglukuhan. Kayo, iniluloko yung taong bayan eh. Kayo pala ang totoong fake news. So ngayon, basta yun ang sinasabi ng Politico.com. In short, talagang pinanindigan niya na hindi po siya ang may-ari ng Digital Incorporated. Pero pinanindigan din ng Politico.com na news entity na ikaw pa ang pumirma para sa Digital 8 Incorporated sa kontrata na 175 billion. Maliban pa sa 27 billion. Ang tangkabuan ay 206 million pesos. So ngayon, paano mo ipaliwanag niyan kay Atty. Claire Castro? Napahiya na po si Atty. Claire Castro na kaibigan ko. At sinabi niya sa ere na parang sinabi niya na totoo yung kontrata. Pero dinipinsahan ka niya na pwede ka naman mag-divest. Pwede ka umalis sa kumpanya. Sabihin, ano ka klase? Be kind to your juniors. Hindi ka pwede magiging boss kung gano'n ang ginagawa mo, pinapahiya mong tao mo. Mr. J. Royce? Ang problema nito, hinire po kayo ni BBM para labanan ang fake news. Ngayon, kayong gumagawa ng fake news. Paano yan? Ito naman ang nakikita ko po. Yung mga divestment po ay sabi nga ni Justice Ampuan na in-interview din ni J. Ruiz ay palabas lamang yan yung divest, kunwari. Pero katotohanan, sila pa rin. Kaya nga, kung ako ang mambabatas, gagawa ko ng batas, babaguhin ko yan, ang divestment. Gagawin ko lang na ibenta mismo sa ibang tao at magbabayad ang si J. Ruiz, halimbawa siya may-ari ng shares, pag ibinenta niya, magbabayad siya ng buwis sa capital gains tax sa shares. Pero mula ngayon, kung ako, maglalagay ako ng batas na hindi pwede, under ordinary circumstances, hindi na bawal na ang gobyerno kumuha ng isang opisyal na iupo sa gobyerno kung siya ay negosyante. Ang negosyante, once you are a businessman, you are always a businessman. You can never act as a public servant. Public servant po, dapat ay palugi yun. Nanililbihan ka, wala kang kikitain. Pag negosyante ka, nagninegosyo ka, may kikitain ka. Kaya imposible na isang negosyante ilagay mo sa isang opisina ay imposibleng magbibigay ng todo ng kanyang sarili para sa ikakagiliw ng mga mamamayan na sinisilbihan.
Ang isip niyan, magninegosyo sa korupsyon. O, di ba? O, Desmond Laksamana, ingat po kayo lagi. Hubita Karukan, watching from Kakamping. Cesar Irate, mag-resign na lang. Total naman, ginigiba na sila ng DDS. Oo nga, ginigiba na. Alaala ko, ginigiba sila ng DDS. Tapos Rodi Rabi, Pastor Rodi Rabi, stay safe, happy, healthy. Tapos Desmond Laksamana, Attorney Claire Castro also said that. Elsa Good Alive, good morning po. Hanggang gigising lang, Toto, agad ang tiningnan. Salamat naman po. So, Pastor Rodi Rabi, so Cesar Irarte, DVTV, affiliated sa Globe at Voice of America. Malupit pala ang koneksyon yan. Grabe, no? Antonio Soriano, good po at pinupuna mo na ang mga mali, pero pansin ko lang po, nananahimik kayo sa mga banat sa mga Duterte at panay kay Marcos. Isip Marcos ang gumagawa ngayon eh. Ano naman na nakikita ko kay Duterte ngayon? Nabanatan ko na. Ulitin ko pa. Nakakasawa pakinggan. Sa sunod, kung may bago dyan, okay? Ang kay Marcos kasi kay Sara, paulit-ulit. Nakikita ko lang sa kwan. Paulit-ulit itong tinatalakay natin mga bago po. Ha? Basta bago. Paulit-ulitin natin ang mga bago kung talagang hindi nagbabago. Kita mo, mapipikit ko bang mata ko sa Kabagan Bridge na natumba? Tapos ituturo kay BDDS. Sino ba yung presidente na nag-iba yan? Sino ba ng huling kontrata? Di ba si BBM? Ganun na kasimple, parang basketball. Kung sino ang huling hawak ng bola, siya po ang last touch. Ganun lang po kasimple yan, Mr. Antonio Soriano. Hindi ko alam kung ikaw si Antonio Soriano na kaibigan ko, na naging kliyente ko. So, ang kontrata sa Kabagan Bridge naman ay ang mali ni BBM dyan. Alam niya na mahina ang gawa mula kay Nonoy pagpunta kay Duterte. Bakit pa niya itinuloy? Ganun po ang pinaka-problema ni BBM dyan. Okay? Yan tawag sa last touch. Ang tawag dyan kuminsan sa torts and damages, yan last clear chance. Halimbawa, ikaw nagmamaniho ng sasakyan. Tapos, may kasalubong kang sasakyan. Tapos, ikaw, pwede ka pa sana na lumihis, pero hindi ka lumihis. May chance ka, last clear chance ka na maiwasan ang banggaan. Pero hindi mo nagawa. Yan ang last clear chance po. Basahin natin ang buong sinabi ni Antonio, mahaba masyado eh. Enjulo Kuna, engineer, nawawala na naman po ang sound. Nawala bang sound? Kanina pa yun. Okay. Angel Alegre, wala pong audio. Pero sa ngayon, alam ko may audio na sa ngayon. May audio ba? May audio. Kanina ata yan eh. Check ko lang. Ay. Okay. May audio naman. So anyway, si Engineer Enjula Kuna, Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing, magandang umaga po, tuloy lang po ang laban para sa ating bansa. Tapos Celso Mindanao, good morning. Bayro Ruani Niedo. Tapos si John Celio, Daniel Gutierrez. Okay. Sino pa? Si Obito Caro Carlon, Desmond Laksamana, Berhil. Hello po, watching from Milan, Italy. Sa Bongiorno. Tapos si Rodi Rabi, wala na talagang pagkatiwalaan. Pareho po yung Marcos at Duterte. Pareho yan. Nagkukuntisan lang, pero pinakamalaki pa rin ang Marcos magnakaw. Kasi nga, makita mo din sa mga ayuda, bilyon-bilyon. Nako. So, Francisco Martin Larasabal Jr., Maminaw Cuser, dagang salamat, Francisco. Sam Daniel, good morning, Attorney Toto Kausing. Kabalay TV, maniniwala ba tayo na korap si Digong na makamahirap lang siya? Ay pariho kasi lang korap ni Bongbong Marcos. Neely Carmel, meron po, thanks. Okay. So anyway, ang magpatuloy tayo, kumbaga namumutawi sa fake news itong Malacanang. Ito pa pong isang fake news na ilalatag ko.
Yung pulis, ng isang araw nagpabida, hindi nagpabebe kundi nagpabida. Anong pabida ang ginawa nila? Kunwari naka-rescue sila ng isang batang Chinese na kinidnap for ransom. So, yun pala binisto sila ni Major General Nicolas Torre na wala palang rescue na nangyari, kundi kusang loob na kinuha ng ibang tao yung bata. Hindi na-rescue kundi kinuha at walang pulis na nandoon nung kinuha yung bata. At ang kumuha ay ito basahin natin ang balita. Ipataas ko sa screen. So yan po, proved to unravel kidnap mystery. So ang investigasyon ay gumugulong na laban sa mga operatiba ng anti-kidnapping group. Ang may teenager na nag-aaral sa British School of Manila sa Bonifacio Global City sa Taguig ay nai-report na nakidnap noong February 20. 5 araw pagkatapos noon ay nakita yung bata sa Parañaque na ang kanyang kamay ay may bandage na. Ang sabi ng authority ay na pinutol daw ang kanyang dulo ng kanyang small finger. So, ng mga kidnapper. Tapos sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla ay pinuri niya ang EKJ na ito naman na biktima na naman fake news ka na rin pala John Vic Remulla. So during the Malacanang press briefing, Remulla said the kidnappers initially demanded 20 million and agreeing letter to $1 million. Okay? So fake news din ito si Remulla. So but the ransom was never paid, Remulla said. Law enforcement sources sabi niya ay daw na rescue daw nila bata. Pero yung ibang law enforcement officers na particular sa grupo ni General CIDJ Group Director General Nicolas Torre III ay wala raw nangyari na recovery. The victim, sabi ni General Torre, the victim was not rescued but he was fetched by his uncle somewhere. O yan fake news din 'tong mga pulis natin. Naknawiting. Ang daming fake news din sa gobyerno ninyo, ha? Tapos mag-anunsyo pa kayo lalabanan yung fake news. At ang gusto niyo maglalabas kayo ng batas na mag-i-regulate ang fake news. Sinasabi ko yan na bawal po yan. Attorney Claire, abogada ka, do not concede to that. Bawal yan. Tapos kung tinitingnan ninyo na sina-cite na example, ang KBP na tinayo ng tatay ni Percy Lapid, kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas. Sa panahon ni Marcos, tinayo yan ng tatay ni Percy Lapid. Si Mars Mabasa ang nagtayo niyan. At lumaki ang grupo. Ang grupo niya yan, originally, ang kasama lang niyan ay mga broadcaster lang. Pero ang bandang huli, ang naging organisasyon niyan, organisasyon ng lahat ng radio station, hindi na tao. Yan ang nangyari dyan. Tapos sa mga diarista naman, kami ay mga miyembro naman kami ng National Press Club. At yung mga nauna sa amin ay nagsagawa ng tinatawag na Journalists Code of Ethics. Hindi yan gobyerno, private persons, kami lang may gawa nun. Na gumawa kami ng Code of Ethics, wala namang kaparusahan. Kung hindi, inaanunsyo lamang namin na dapat lahat ng mga media men ay basahin yan. At wala namang parusa kung magkakamali sila diyan. Yan naman ang katotohanan. Kaya fake news din kayo, Attorney Claire at Jeruis, ikaw, miyembro pa ng media, fake news pa sa inyo para sabihin nyo na may regulasyon ang gobyerno sa mga radio stations kagaya ng KBP. Fake news niyan, hindi yan government agency. Private organization lang yan. Kasi ang bawal sa batas, sa konstitusyon, prior restraint. Ibig sabihin, hindi ka pwede maglagay ng hadlang para gagawa ng trabaho ang mga mediaman, ang mga journalist. Tama, ano bang trabaho ng journalist? Kukuha ng mga balita at ibabalita. Paano kung wala silang makukuha ang balita kasi hinaharangan mo? Walang may ibabalita.
O ngayon may nakuha silang balita, matindi, takot ka kagaya kay Jerry Ruiz. Nakuha na balita ay 206 million pinanalo mo. Tapos ito ka naman sa dulo, nag-aabang, binabantayan mo, huwag mong ipabalita. Yan ang ibig sabihin na, kanyan, ang bawal din yan, prior restraint din yan kasi binawalan mo siya sumulat at binawalan mo i-publish. Ngayon, kung ang vlogger ang pag-usapan, 'pag maglagay ka ng magpalabas ang, pamahalaan sa pamamagitan ng Kongreso ng regulasyon, ibig sabihin may halimbawa maglalagay ka ngayon ng do's and don'ts at kung sino magsumuway ay paparusahan mo. Eh, di ano na 'yan, binibigyan mo ng takot sa dibdib ang mga vlogger, which is bawal ang tawag diyan chilling effect. Bawal po 'yan, prior restraint po 'yan. Dapat alam mo 'yan, Attorney Castro, ikaw dapat ang, sandalan ng mga media, mga vlogger. Ngayon, ang lumalabas po kasi gusto ninyo dahil karamihan po sa mga kumukontra sa inyo mga DDS vlogger. Ako wala akong pakialam, DDS man ka, BBM vlogger ka, welcome na welcome ka po. Kasi karapatan kung ako tanungin mo, karapatan ng bawat sinuman ang magsalita, opinyon mo 'yan, that's your opinion, okey? So gano'n. Ngayon 'pag ang fake news ang pag-usapan, meron tayong, ah, kaisipan, basta in good faith ka lang sa ibang mga kaisipan, walang problema kahit nagkamali ang kuha mong balita. Nakuryente ka lang, inosente ka, hindi mo pala alam na hindi totoo. Pero may iba naman, alam na hindi na totoo, binalita pa rin. Sa totoo lang, iyon ay talagang nakakarindi yan. Pero sa marketplace idea, sa principle ng marketplace, of ideas na in-espouse ni Justice Oliver Wendell Holmes Jr. ng United States Supreme Court, sa pinakadakilang justice ng Supreme Court ng US, ay sinabi niya, dapat hayaan ang lahat ng mga nagsasalita kung kinokonsidera mo man fake news yan o hindi, hayaan mo na mga lahat ng salita ay maglaban-laban kontra-kontra sa isa't isa. At ang mananalo ay siyang yung tatanggapin na katotohanan. Sa pagsabi niya ni Oliver Wendell Holmes, sabi niya, "The best test of truth is to allow all thoughts to clash in the marketplace of ideas as the best way to search for what is true and what is not." Sa panunulat naman ng isang greatest philosopher na si John Stuart Mill, sinabi niya po, gano'n din ang ideya niya kagaya kay Justice Oliver Wendell Holmes Jr. Sinabi niya, kagaya sa panahon nung araw ng ipapako si Jesucristo sa krus, sa kuwento sa Biblia, ay ang mga Hudyo hindi naniniwala sa mga sinabi ni Jesucristo. That was long before, 1,000 years later, bilyon-bilyong tao naniniwala sa sinabi ni Jesucristo. At ang mga bilyon-bilyon na yan nagsasabi, yan yang true news, hindi fake news. Pero ng panahon ni Kristo, ang lahat ng mga Hudyo nun tinatawag na fake news si Jesucristo. Yan po ang ibig sabihin niya. You don't have the monopoly, you do not have the complete, faculty to say which is true and which is not. Tingnan mo, magtirahan si BBM tsaka si Duterte. Sasabihin ni Duterte, bangag si Bongbong. Sabihin naman ni Bongbong, fake news yan. O, sabihin naman ni Duterte, true news yan, hindi fake news yan. O, sabihin naman ni BBM kay Duterte, it's the fentanyl. O, sabihin naman ni Duterte, fake news yan. Ibig sabihin, pag usapin alin ang true, alin ang hindi true, ay usapin na ginagamit ngayon na malabo na alamin kung saan ang true at saan ang false. Maliban na lang sa iilan na napakaklaro talaga, kagaya nito. Kagaya nito, sasabihin natin napahiya na ngayon ang PNP. Lumabas si Major General Nicolas Torre at nagdedeklara na wala pong totoong rescue na ginawa ang anti-kidnapping group. Bagkus ang kumuha sa bata ay kinuha lang siya ng kanyang tito. Walang pulis na kasama.
So, may fake news kayo ng anti-kidnapping group. Kaya nga tinanggal ni Marbil ang, general na nakatalaga bilang hepe ng anti-kidnapping group. At ang nagpatunay na peke 'yun ay si General Torre, General Nicolas Major General Nicolas Torre III. So ngayon, asan ang fake news diyan? Yung sinabi ni General Torre o yung sinabi ng mga kuwan, mga pulis na totoo daw yung ano, na totoong, kidnapping kuwan, rescue daw. So, you see, minsan mahirap magsabi kung alin ang totoo at alin ang hindi. That is the reality of life. Kaya nga nag-espouse si Justice Oliver Wendell Holmes. Pumirma siya, gumawa siya ng desisyon sa isang kaso na, ah, kuwan, Abrams, 'no? Ang kasong 'yun, kung hindi ako magkamali basta kay Abrams ang kaso at ang mga tao ni Abrams, pangunguna ni Abrams ay sila po ay nagsasalita, nagra-rally at kinasuhan sila ng sedition, nagpagrerebelde. Eh, sabi ni ano, ni Justice Oliver Wendell Holmes, hindi mo sila dapat parusahan. Kung sinasabi ninyo ay kasinungalingan ang ginagawa, ang sinisigaw ng mga taong 'yan. Hindi kaya pumirma si Justice Wendell Holmes na i-acquit siya, i-absuelto. Kasi ang ayon sa kanyang pag-iisip, the best test of truth is to allow all thoughts to clash in the marketplace of ideas. Si Donald Trump, although marami siyang fake news, kahit nga mga Pilipino na bumoto kay Donald Trump, pagpasensyahan niyo na, wag na kayong magalit sa'kin. Pero napakarami pong fake news na sinasabi niya patungkol lalo dun sa Ukraine tsaka sa Russia. Kaya nga nagdeklara ang lahat ng mga European, Union na presidente ng mga tao sa Europe ng pagkontra kay Trump. Kahit na alam nila mas malakas ang USA, nagdeklara sila na kakampi sila kay Zelensky. At hindi daw ang isang katotohanan ayon sa kanila na hindi maitatanggi ay yung katotohanan na ang Russia ang lumusob, hindi ang Ukraine. Ayon naman sa halata naman kasi ito si Trump na kumakampi kay kay ano, kay Vladimir Putin. So anyway, sinasample ko si Trump dahil pagkapanalo-panalo niya paging presidente, sinabihan niya si Mark Zuckerberg. Ano sinabi niya? Tanggalin mo yang fact checking mo. Tanggalin mo fact checkers. I don't want to see any other I don't want to see Facebook checking what is true and what is not. Leave that to the members of the community of Facebook to correct whoever is saying what is false. Hayaan mo sila maglaban-laban diyan, which is tama naman sa prinsipyo ng marketplace of ideas. So, 'yan ang sinasampok lang. Ito ipakita ko pa may isang fake news pa. Tingnan niyo kung fake news 'to o hindi. Ito, kayo na maghusga. Oh, ito, matagal ng issue ito, binabato sa kanya ni Duterte, si BBM, na siya ay bangag, na siya ay addict sa cocaine. Oh, may na-capture na video at ipakita ko, gumaganon-ganon siya. Ayon naman sa mga research ko, yung mga taong gumaganon-ganon ay most likely yan po yung mga gumagamit ng cocaine. Ayon yun sa nabasa ko na mga balita. So bago ko i-present yan, basahin muna natin itong, scientific report. Ito scientific report. How cocaine impacts your teeth and mouth. Basahin natin sabay-sabay. A report submitted by asan ba 'yun?
Cocaine can have detrimental effects on your whole body, including your oral health. Cocaine use, especially when rubbed on the gums or smoked as crack cocaine, can erode the gums and teeth over time. Here's what to know about how cocaine use can affect your teeth and mouth. Effects of cocaine on your teeth. Cocaine can damage overall oral health. Regular cocaine use can lead to, number one, temporomandibular joint pain or discomfort. Number two, erosion of tooth enamel. Number three, erosion of dentin, which is beneath the enamel. Number four, acidic saliva. Number five, increased teeth grinding. Ganun. Tapos number six, gingivitis, also known as gum disease. Number seven, teeth falling out o nagbubunutan ng mga ngipin. Number eight, deterioration of the mucous membranes in the mouth. Number nine, rhinitis. Number 10, chronic sinusitis. Number 10, hole in the septum or palate. So, yan po ang sinasabi. So, ngayon, may pipresent ako sa inyo. Ito ay press conference kanina na nakuha ng video. So, kayo na magsabi kung fake news ba si BBM sa pagsabi na hindi siya bangag. Ayan. Ayaw niya mag-ano eh. Hindi naman niya sinabi na hindi siya bangag. Hindi rin sinabi na bangag siya. Pero ayaw niya mag-hair follicle. Hindi naman daw yan kasama sa public trust. O ito. Ah. So, kanina yan nakuha. Kayo na maghusga. Ayaw ko maghusga kasi unang-una wala naman akong ebidensya. Pero marami pong nagsabi sa akin mismo kaklase niya sa Lasal Green Hills High School ay nagsasabi. Pero hindi ko naman alam kung totoo yung sinasabi. Kasi pwede rin totoo na nangyari, high school pa lang siya. Eh baka iba na ngayon kasi presidente na siya. Diba? So mag-shoutout na lang ako. Bahala na kayo mag-desisyon dyan. Basta sa akin lang, huwag kayo bumoto ng Maka Duterte at sa Maka Bongbong. Lahat ng bago po ang iboto ninyo. Iboto ninyo si Attorney Respicio, Attorney Harold Respicio para sa pagka-Vice Mayor dyan sa Rina Mercedes. At na nahuli siya kanina. Ganyan pala, ibang kasong libel yun. Yung libel na sinampa ng kalaban niya sa politika doon sa Rina Mercedes. Bilib naman ako sa kanya, nakatawa pa siya, inaristo siya. Tapos nagpiyansa. Nagpasalamat pa siya sa mga pulis na umaristo sa kanya. At binati pa niya yung mga taong kumaso ng libel sa kanya. At kinongratulate niya, nanalo sila laban sa kanya. Oh, sabi niya, anyway, may laban pa naman. Sa korte tayo maglaban-laban. Which I do believe, ang sabi niya, yung libel case na daw yun, kagaya rito, fake news ba yun o hindi? Kasi ang ginawa ni Attorney Respicio ay nagano siya, nagsalita sa Facebook at saka sa YouTube para sa laban sa mga taong nirereklamo sa kanyang bayan. At dahil nagsalita siya, yung kalaban niya na binabanggit niya ay kinasuhan siya ng cyber libel. At ito na nga yung resulta, inaresto siya kanina. Nakapagpensa na rin kagad. Tapos, kinasuhan din siya ni George Erwin Garcia ng fake news. Fake news ba yun? Ano bang ginawa ni Attorney Respicio? Idol ko si Attorney Respicio, bata pa sa akin yan na idol ko siya. So ngayon, kung gano'n ang ginawa niya, ano bang ginawa niya? Sinabi niya, pumunta siya muna nung nagkaroon ng demonstration ng COMELEC sa bayan nila sa Rina Mercedes Isabela. Kinausap niya ang kanilang election officer. Aba, hindi siya pinansin kasi sinabi niya, meron akong ibibigay sa inyo na impormasyon na para mapagtulungan natin na maiwasan ang pag-hack sa computer. Ang sinabi niya,
kung pwede, during election day na lang, pagpadala ng resulta, saka na lang bubuksan ang saka na lang i-connect sa internet ang mga makina. Kasi ganun lang sinabi niya. Pinakulong sa kagad din, kinasuhan kagad siya ni Erwin Garcia na sabi fake news ka. Hindi naman fake news 'yun. Pakita pa lang bibigay lang ng suggestion kung paano palakas. Tapos kakasuhan pa daw niya ng disbarment. Wala namang kasalanan yung tao. Tapos patanggalan pa daw niya lisensya bilang CPA. Ay nako. Tapos ipa-disqualify pa niya. Tiningnan ko ang batas sa disqualification. Wala ako nakitang dahilan para i-disqualify bilang kandidato na vice mayor.